it's not enough to pay the stock. So wala isa sa inyo makaklaim dito na you're paying this cash. Walang isa pa. Because ang atong operate igop lang sa inyong paggasolina na kamong kung nagasakay, kamong mga nag-enjoy ng atong income. Kamong gyapon ang nagakuha niyan. Nakikinabang, maliit at malaki. Yan minsan nakakauna-una ko nga paano ka, tagtango na lang nato ng kingkab nato. Kaya kung walang kingkab, mamliti magod mo. Diba? Mamliti mo. So, mugastos mo para makatong simbahan. Ilang naman sa inyong mudakaw din nga doon. Maayo pa ni si Brother Lorenzo kay mudakaw na. So, mamliti mo. Pero, may kingkab na, wala na mo pliti, ang operin nato, kapag gasolina, wala na gatubo. Abulong ako ng gasolina. So, meaning, magmurat ako pa ang pangitaugway ka para pamlitihan ko, para makanin magsimbahan. And it's not a good sign. Dili maayong sinyales nga ang simbahan pa mamliti sa inyo para makaanit simbahan. Wala ko na mo ito. But let's face reality. Let's be realistic. Nga naman ang simbahan halos mauna lang kanunay natin na hugutan sa tanan ng paggastosan. Nga halos hindi nagamit na kamot mo. Kung sa negosyo, naghimo tag negosyo, ginulagway ng kailangan na pulis nga dating nagnegosyo ng gravel and sand. Sabi na pastor, kanang negosyo ni General Banggi, dapat unang-una na nga lisod na ang klaseng negosyo. E nga naman mo ko, amin ni pastor, sabi niya, pag nagnegosyo ka ng cracking, nga mukuha ka po sa kuwari ng bato at inato dito sa bayan, nga wala kang planong kuwari, mag-back-in ka lang sa tagiya, kanos ka kapasundo na tagang tagduwa ka biyahe, pang-maintenance mo lang, kana sabi na nag-negosyo rin anime, ang imo sabi niya o sa kamilyon, ipasensilyuhan mo, ipahimo mong kwen, and then imo isapoy sa kalsada, and then nagsugod kang pamulot. Tabla sabi niya, ang maabot mo niya na, or lugi. Kay katong isabot mo sa kalsada, maayo lang kung matigo mo tutanan. Usually, ang pinaka-maximum na may tabok sa imo niya, tabla na ka, or lugi yun, padung ka sa lugi. Kung ako ginauna, wang-kuwan ko ba? Sabi ko, tinulog mo. Mauna may tabok. O pinanang lugi ni Brother Banggi karon sa iya. Sa kinan, is now, we've been selling all the dump trucks, tatlo na ka-dump truck niya at sa kabako. Nga for the past 1 year na operation, wala yun, puro ka ng maintenance, puro lang ka ng pan-window, hindi sila kakuha ng taring na tawag nito, daily na ini-expect nila. Kasi yung unang nagtintay sa kanya, tigyon ang pinakita. Tignan mo, General Banggi, pag nagsulod na nga ng negosyo, ang kada truck na lang, 1,002 ang tracking. E lima naman ang kakilometro. So, makahimok nilang mga 5 to 6 sa 1 each. So, ibutang mo na lang 5 times 1,000 na lang, that is 5,000. So, kung may tatlo ka sabi niya, 5,000 times 15,000 ang daily mo. Imay mo sama na lang ng mga 5,000, abin na lang ang panggasolina niya, urudo, bayad sa driver. May 10,000 ka daily na nito. Ganyan ang presentation sa kanya. Of course, wala kong kabalo na makutong ilang sabot. So, nula siya sa figure. Ang ikaw mo. So, tatlo ni kung 5 ng kapit kada usa ka truck na ko, kumaubitaw mo, 15,000. So, minus 5,000, din 10,000. Aba, sa 10,000 a day, ilagay mo na lang 5 days a week na lang. So, ilagay 20 days sa isang buwan na lang. Kaya pakainahin ko sila ng Sabado at Linggo. O 20 days na lang, times 15.
10,000 times 20 days. 200. 100? 200? 200,000 a month. Oh, 200,000 a month. So, i-compute sa isang buwan, sa isang taon. Times 10 mo na lang muna para madali makuha ang figure. 2 million ang 10 months. Itatlong taon lang, bawit mo na yung isang dangrat mo. Umuuno. Wala, hindi pininta ang risko na may araw na hindi ka makalima. May araw na hindi ka biyahe, kaya kailangan mo ang ligid kay nagputo tungod sa grabe nga load ng driver. May araw na ang huli kailangan ka magbili. May araw na wala yun makuha kay puno ang tag-iya, hindi ka pwede kay wala ka mang sarili at tinuod man. May mga araw na wala silang biyahe. So, hindi tinignan ang risko. Ang ato na ministry in aninin, pagtuo ang kitanaw na ito. God will bless. Gagawa tayo ng pananampalataya. Ilungan namin, Panginoon, yes, malaki ang expenses nito. But by faith, ang sabi ko sa Panginoon, ibigay namin ang aming best, Panginoon. Tulungan mo kami. Pero hindi na ito kitanaw ang atong responsibilidad. Puro lang kapag tuo. Are you with me? Amen. May part ka. May bahagi ka sa gawain nito. Na hindi lang na pupunta tayo dito, uupo, and then lalaki na ang gawain. Hindi ganun. Na tayo ay bawat linggo nandyan lang palagi. Maminaw ng mensahe, that's all okay na. Bawat linggo kailangan may dapat tayong gawin. May mga responsibilidad tayo. Mag-involve tayo sa tax distribution. Mag-involve tayo sa sunbiling. Mag-involve tayo sa mga pagturo ng baka. Mag-involve tayo sa mga bahagi ng simbahan. Magbigay tayo pag bless tayo. And give more extra para lalo pang lumaki. Gawa tayo ng mga initiative sa ating simbahan. Iyaan ang paraan para lumago ang ating buhay. Amen. But yung puro na lang pagtuong na pupunta tayo dito, sige na lang. Abutin tayo ng 10 taon, di tayo mag-grow sa ganung klaseng pananampalataya. Praise God for what He has done in spite of our failures and shortcomings. And yet dapat magmata ka mga iso. Amen? Amen. Magmata ka. Wala ba kamugaw na una kada simana kita nakita ng atong attendance na wala ka-grow? Huwag mo gatanaw sa offering pag nag-announce dito kung sa akong kanan ni Pastor, mag-ikon na naman na. Ako hindi na ito tumitingin sa inyong offering. Bahala na ang mga staff kung anong kukunin nila dito sa nagakupon sa pundo. Ang ako na lang ginatiman, paano ko mamintinan yung caldery, paano ko makaimong ko project na bago. O kanaon, pag-move ng kay Brother Jarrell na sound system na to. That's another project na sinulo ko. Bumili ng maraming wire para ma-move dito. Basta may makaya, basta may mahimo. Mayroon lamang extra na ma-accomplish sa gawain na ito. Kaya kung dili mo ni pangunayan ang atong simbahan, kung asa na katayo. Asa na kadungo na halos nagatingat ang ato mga nasugdan na mga ministry. Ang uban diya, wala pa galing po nasugdan. May mga plano ka, may mga project ka, wala ka nasugdan. Ang tudlang ka sa plano, ang tudlang ka sa mga discussion. Pero after that, wala na. Ang isa na ito ang problema kanina, ganda, wala nang kwarta. May kwarta na kung magpagamit ka sa Ginoo. May kwarta pag birthday, may kwarta pag may mga okasyon, may kwarta kung sarili na itong mga kalimukan. Pero pag church, wala nang kwarta. Hello? Huwag ng good, lisod ng good, pastor, daghaning bayranan. Pag sarili na, pero pag simbahan, daghan na kang alibay, daghan na kang reklamo.
So, boastfulness ang madala. Pang-atlo, pang-apat na ka, are we number what? 4. Number 4. Number 4. Tignan natin ang outline. Iniwan ko ang outline nito. Ginagawa ko kay Mr. Joy, wala lang sa Manila. Nireview ko lang pagdating. So, ano ang pang-apat? Napupuntahan, natutunguhan ng isang selfie. He or she will wind up hating God, Bible, church, and Christians. Ano ang sabi ng banal na kasulatan dyan? Ang word na blasphemer. Covetous, boasters, proud, the fourth word is blasphemers. Ang isang blasphemer na tao ay mapasipalat. Attitude ito na you hate things like God, like the things of God, like the church of God. Dito mates ang ating tunay na buhay. Dumadaan kami dyan sa CCC ngayon. Sabi ng driver, sir, ang laki pala ng budget ng project na ito ni Gwen Garcia. Sabi ko, bitaw. Pero i-times din niya na, ay hindi na dumaan pala sa building daw na. Because nagalo na kung 800 million ang budget ni Anang CCC. Ako dili man ko architect, dili ko engineer. Pero kay nasulod ko man ang lugar, ako hindi ko lusong ko nasulod ko sa balay, building. Pag nakita ko, may gabay na ko lang na idea, practice din ang building na ito, na mag-5 million ang nagastos dito. O, ito. Wala ka nagubos ng 5 million ito. So, nung nasunod ko, sabi ko, itong dahil may show yata ang punta tayo. But ang purpose ko talaga, tignan, kay controversy malagi sa video yun. So, sabi ko, yung CCC na yan, Cebu, sa tawag niya, Convention Center, CICC, International Convention Center, wala ang 300 million. Hindi pa nagubos ng 300 million. Pero 800 million na. Kaya nga, nakaso na siya dahil overpriced daw. Hindi nagdaan sa bidding kaya kinahanglan na kaya kita ng boss ng Asian Summit noon. And then, nagkaimog daw sila mga lampos. Lampos sa mga kurakot po. Pero kutong, pinado kami yun po, ang ilang nakulimbat diha. Nga ang tag 15,000 na one lamp, ay i-charge nila ng 35,000, pero 15,000 lang dihay ang kuha niya to. Yung lamp, tatlo ka-arm na lamp, i-charge nila 100 pila to, 120 ba? I forgot the exact price. Is 65 lang pala yun. So, suma total, parang lumabas ng mga 300 million ang ibulsa ng anang mga lampo. Ang tanawa. Tanawa kung sa kawaldas ang atong gobyerno. Nga daghan ng squatter naglisod, daghan ng mga lugar na dapat pabarugan ng eskwelahan. Ayan ang tawa. 500,000 na lang milyon kamo ang nakulimbat ng CICC. Kaya kung sa may tabok, di na mapuslan. Kaya nang bitak siya ng paglilog, kinahanglan siya buon na magsugod ng foundation to build another building. Wala na pulos. Pero kung wala pulos, 800,000, mura na nato laban sa tubig ang 800 million gagawin na malaki ang matabang sa ating sosyedad. Inana ang ihiplo na ginapakita ko sa inyo. Nga mayaman ang ating nasod, kaya nga ang kwarta wala na punta sa project, na punta sa bulsa. Nakuha ninyo? Amen. Ayaw, diniunta na sama sa atong simbahan po na God is blessing you, pero hindi nyo binibigay ang para sa Panginoon na pupunta sa sarili. Kaya kung mahal ninyo ang simbahan,